Halos mamuti ang kamao ni Akso sa diin ng pagkakakuyom nito. Kanina pa niya gustong hilahin si Sandara, subalit nagpipigil lamang siya. Hindi siya pwedeng magpadala sa selos. Nagtiwalang dalaga sa kanya kaya magtitiwala din siya. So sinabi nito na wala na itong nararamdaman sa ex-fiancé nito. Jordan! Hinatak ni Allison ang asawa at peking bumaling ng ngiti kay Sandara. Galit na galit siya. Pinaghirapan niya na makuha ang asawa niya. Ginawa niya lahat para mahalin siya nito. Subalit, sa isang iglap lamang ay mababaliwala ang pinaghirapan niya. Pati ang kumpanyang pinaghirapan nilang makuha ay mapupunta lamang sa wala. Hindi siya makakapayag. Yumakap si Allison sa bewang ng kanyang asawa para ipakita kay Sandara na sa kanya nang matagal na nitong minamahal. Bumaling si Allison sa mga board members na naroon. Gusto ko sana naiwan niyo na muna kami ng kapatid ko. Sa susunod na natin ituloy ang meeting na ito. Umiyak siya. Sana, maintindihan niyo na bilang kapatid na matagal nang nangulila. Gusto ko sana na magkaroon kami ng oras sa isa't isa. Nakakaunawa naman na tumango ang mga ito. Pero, bago lumabas ay nagbigay na muna ng pagbati ang mga ito sa dalaga. Masaya kaming malaman na buhay ka, Iha. Sigurado na matutuwa ang iyong ama sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po. Pasalamat ng dalaga sa mga ito. Sandara, mapatawad mo pa sana ako. Ginalingan ni Allison ng pagdadrama habang yakap ang kanyang asawa na si Jordan na kanina pa gustong humiwalay sa kanya. Hindi namin alam ni Jordan na buhay ka pa. Isang gabi ay nakalimot kaming dalawa at may nangyari sa amin. Hindi namin intensyon na saktan ka. Pero buntis ako kaya kailangan akong panagutan ni Jordan. Sana mapatawad mo kami. Nanikip ang dibdib ni Sandara. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya. Isipin na nagawa siyang ipagpalit ni Jordan ng ganong kadali. Nang makita naman ni Allison ang pagdaan ng sakit sa mata ng dalagay napangis ito. Hindi magawang magsalita ni Jordan. Gusto niyang sabihin kay Sandara na hindi siya nakalimot. Na nagising na lamang siya nakatabi ang kapatid nito. Pero nakadama siya ng pangamba na baka masaktan si Allison at duguin. Hindi niya gustong mapahamak ang kanilang anak. Pinigilan ni Sandara ang sarili. Kanina pa niya gustong sampalin si Allison. Alam niya na sinadya nitong pumulupot na parang ahas kay Jordan para ipakita sa kanya na nagtagumpay itong agawin sa kanya ang minamahal niya. Nagulat si Allison nang umiti si Sandara imbis na magalit. Ang inaasahan niya ay magwawala ito sa harapan nila ni Jordan at susumbatan silang pareho. Ngumiti lamang to. Mas lalo nang galaiti siya. Gusto niyang masaktan ito at magmakaawa kay Jordan na balikan ito sa mismong harapan niya. Gusto niyang makita ang inggit at sakit sa mga mata nito katulad ng naranasan niya noon sa tuwing makikita niya ang dalawa. Congratulations sa inyong dalawa. Masaya ako para sa inyo. Sana'y magkaroon kayo ng maligayang pagsasama. Nakangiting bumaling si Sandara kay Allison. Magpakasaya ka lang habang may oras ka pa, Allison. Hindi mo niyan magagawa sa kulungan. Numutlato kaya napangiti si Sandara. Samantalang kumunot naman ang noo ni Jordan. Nakangiting bumaling si Sandara kay Axos at kumapit sa braso nito. Napatda naman si Allison. Nalaki ang kanyang mata na mapagtanto ang relasyon ng dalawa. We can't proceed this meeting without my fiancé. Mahalaga sa kanyang meeting na to. Naalala niya na sinabi ng lalaki kanina. Meet my fiancé, Allison, Jordan. He's my lucky charm. Siya ang dahilan kaya narito ako ngayon sa harapan niyo. Dumilim ang mukha ni Jordan, bakas ang pagkabigla at panibugho sa mukha nito. Fiancé? Pero ako ang fiancé mo. Nagawa agad siyang ipagpalit ni Sandara sa ibang lalaki? Hindi magagawa ni Sandara ito sa kanya. Nang makita ni Allison, ang reaksyon ng asawi parang piniga ang puso niya sa selos at galit naman para kay Sandara. Bakit bumalik pa to sa buhay nila? Bakit hindi na lang natuluyan at namatay? Madilim ang mukha ni Axos na tumingin kay Jordan. The nerve of this man para sabihin na ito pa rin ang fiancé ni Sandara pagkatapos magpakasal sa stepsister ng dalaga. Akmang magsasalita siya nang pisilin ni Sandara ang braso niya. Nang tumingin siya sa dalagi napansin niyang pag-iling nito. Shit, gusto niyang basagin ang mukha ng Jordan na to. Pero kailangan niya sumunod sa gusto ni Sandara. Yun ang hindi magpadala sa galit niya at pagiging bayolente. Kailangan niya maging good boy sa harapan ng dalaga. Wala pang ilang buwan simula nang mawala ka. Nakahanap ka kagad ng lalaki? Well, hindi ka naman pala mahinhin katulad ng iniisip namin. Pareho lang pala tayo dito.
Hindi naman pala kami. Kailangan ni Jordan na makonsensya dahil naghanap ka rin naman kaagad ng iba. Kumuyam ang kamao ni Sandara. Ang bilis na kabawi ni Allison sa takot na nararamdaman. Napakasama talaga ng budhi ng babaeng to. Kung hindi lamang siya iniisip ang damdamin ng stepmother niya, ay ipapadampot niya kaagad ito sa mga pulis. Kailangan niya na munang makausap ng sarili ang ginang bago niya ipadampot si Allison. Kailangan niyang masabi sa stepmother at ama niya ang plano niya. Hindi niya gustong mabigla ang dalawa. Napakabuti ng stepmother ni Allison. Malayong malayo to sa anak nito na walang hiya. Do not say that. You and Sandara are alike because you are completely different from each other. You are very different in everything. Hindi magiging magkatulad ng ginto sa isang basura. Pinamula ng mukha si Allison sa sinabi ni Axus. Basura? Mas lalo siyang nakadama ng galit nang inisihan siya ni Sandara. Ah! Walang hiyang babae ka. Bakit bumalik ka pa? May malay na si Ma'am Alma, anunsyo ng sekretary ni Sandro. Axus, gusto ko sanang makausap sila ng kamilang. Agad na rumihistro ang pagtutol sa mukha ng binata, pero agad siyang napatango. Ayaw niyang iwan si Sandara pero kailangan itong matuto na humarap sa laban ng mag-isa para matuto. Napapikit si Sandara nang halikan siya ni Axus sa labi. Hindi ito tamang lugar para kiligin pero ganun ang nararamdaman niya ngayon. Ang sarap sa pakiramdam na itrato na prinsesa ni Axus de la Cuesta. Ang kapal na mukha mo na bumalik pa sa buhay namin. Bakit hindi ka na lang namatay? Nanilisik ang mata na singhal ni Allison kay Sandara nang makalabas sina Axus at Jordan at sekretary ng ama. Hayop ka, nalunod ka na lang sana. Allison, tumigil ka, singhal ni Alma at saka malakas na sinampalang sariling anak. Mommy? Maang natumingin siya sa kanyang ina. Hindi makapaniwala na pagbubuhatan siya nito ng kamay. Bakit pinagsasalitaan mo si Sandara ng ganyan? Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi mo. Kapatid mo siya at hindi ka away. Paano mo yung nasasabi sa kanya ngayon? Nang umiyak ang ginang isa ka na unawaan ni Allison na palabas lamang yun ng ina. Sandara, iha, ako nang humihingi ng pasensya sa inasal ng aking anak. Nadala lamang siya ng selos at takot na maaga mo sa kanya si Jordan. Ako nang humihingi ng pasensya sa mga sinabi niya. Kailangang ipakita ni Alma na nasa panig siya ni Sandara upang hindi ito magduda na kasabot siya sa plano ni Allison. Batid ng ginang na mauunawaan niya ng kanyang anak para ito sa kanila sa planong binuo nila. Allison, mabuti pa iwan mo na muna kami ni Sandara. Puntahan mong asawa mo at magpalamig ka na muna ng ulo. Nakakahiya ang ugaling ipinapakita mo. Nakakahiya ka. Umakto si Allison na napakasama ng kanyang loob sa kanyang ina. Bago lumabas, masama niyang tinignan si Sandara. Nang makalabas ang anak ay lumuluhang yumakap muli si Alma sa dalaga. Nakadama naman ng hindi maipaliwanag na lungkot si Sandara para sa ginang. Ngayon pa lamang ay nasasaktan na siya para sa matanda. Sigurado na sasama ang loob nito sa ginawa ng anak. Tita Alma, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Nabahala ang ginang. Kailangan niya itong unahan. Sandara, may mahalaga rin akong nais sabihin sa'yo. Ang iyong ama, lumala ang kondisyon niya. Humawak siya sa dibdib habang lumuluha. Napakasaya ko na nagbalik ka na, iha. Alam ko na ganun din ang iyong ama. Pero, maaari ba natin na ilihim muna natin sa ngayon ang pagbabalik mo? Nang makita ni Alma ang pagtatanong sa mukha ng dalaga ay kagad siyang nagtahi ng kasinungalingan. Natatakot lamang ako na atakihin siya sa puso sa oras na malaman na buhay ka pa. Nung nawala ka, sobra niya yung dinamdam. Hindi niya yun matanggap kaya lumala ang kanyang lagay. Nang magpakasal si Allison kay Jordan, isa ka lamang siya ulit sumigla. Pero, nung nakaraang linggo lamang ay inatake na naman siya. Sandara, sana maintindihan mo ko. Bilang asawa at nagmamahal sa daddy mo, gusto ko lang na matiyak ang kaligtasan niya. Kaya nakikiusap ako, bigyan mo muna ng panahon ng katawan ng daddy mo na makabawi bago natin sabihin sa kanya ang totoo. Mahina na siya at matanda. Alam mo naman ang kalagayan niya, hindi ba? Nakakagat ni Sandara ang labi. Hindi niya mapigilang makadama ng pag-aalala sa daddy niya kaya kailangan nilang isaalang-alang ang kalagayan nito. Miss na niya ito. Gusto na niya itong mayakap at makasama. Ang dami niyang gustong sabihin dito at ikwento. Hinawakan niya ang kamay ng ginang. Tita Alma, maraming salamat sa pag-aalaga mo kay daddy. Mabuti na lang at nariyan ka para sa kanya. Sana wag mo siyang pababayaan. Bumuntong hininga si Sandara. Ayaw man niya itong masaktan ay kailangan itong malaman ang ginawa ni Allison sa kanya. Tita Alma, may kailangan ka pang malaman. Ma'am Alma, Ma'am Sandara,
Humahangos na dumating ang sekretary ni Sandro. Si Ma'am Allison, sumakit ang tiyan. Sinamantala ni Alma ang pagkakataong iyon para makatakas sa kanilang usapan. Hindi dapat masabi ni Sandara sa kanyang pagtatangka ni Allison upang makagawa pa siya ng paraan para mapaglayo ang mag-ama. Ang anak ko! Nagmamadaling tumakbo si Alma para kunwari puntahan ng anak. Hinila niyang madaldan na sekretary ng kanyang asawa upang hindi tumakausap ni Sandara. Nag-aalalang binuhat naman ni Jordan si Allison papunta sa kotse. Putok ang labi ng lalaki nito dahil sa malakas na suntok na natabo kay Axus. Nakasunod naman ang ina ni Allison sa kanila at agad na sumakay ng kotse. Saan ka pupunta, Jordan? Pigil na tanong ni Alma sa manugang. Hindi mo ba hihintayin na magising si Allison? Tumiing ang bagang ng lalaki. Babalik din ako kagad. Hindi na pinigilan pa ni Alma ang lalaki. Mabuti na't wala ito para makapag-usap sila ni Allison. Nang makaalis ang lalaki, dali-dali siyang pumasok sa silid ng anak sa ospital. Mommy, anong gagawin natin? Natatakot ako. Ayoko makulong. Iyak ni Allison. Bakit kasi nabuhay pa siya? Bakit bumalik pa siya at hindi pa namatay? Paano na ako? Paano ko mamahalin ni Jordan kung nariyan na naman siya? Lahat ng pinaghirapan natin ng matagal ay mawawala ng ganun na lang. Hindi ito maaari, Mommy. Ayoko. Hindi ito pwedeng mangyari sa atin. Naalala ni Allison ang mga tingin ni Sandara sa kanya. Naroon ang puot at tapang na hindi niya nakita sa dalaga noon. Bakit kasi hindi ko siniguro na patay na siya? Kasalanan ko to dahil hindi ako naniguro. Naging kampante ako, Mommy. Ayoko makulong. Yumakap si Alma sa anak at inalo to. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako papayag na makulong ka. Hindi mapipigilan ang kahit na sinong plano natin. Mommy! Humawak si Alma sa balikat nito. Hindi ka makukulong, anak. Sisiguraduhin ko na hindi magiging hadlang ang pagbabalik niya upang makuha natin ang matagal na nating pinaghirapan. Kaya ipinatag mo sarili mo. Baka nakakalimutan mong narito pa ako. Hanggat hindi nalalaman ni Sandara na kasabwat at kakampi mo ako, may pag-asa tayo na manalo. Pero Mommy, natatakot ako. Nakita mo namang bigla siyang tumapang. Lumakas ang loob niya dahil nasa panig niya ang fiancé niya na isang De La Cuesta. Wala tayong laban sa kanila. Kanina tinawag niya akong basura. Alam niyang ginawa ko kay Sandara. Alam niya, Mommy. Allison, walang magagawang paging hysterical mo. Mabuti pa umisip tayo ng paraan para mapadali ang pagkuha natin sa yaman ng pamilya Kuwangko. Nang sa ganun makaalis na tayo ng bansa. Oras ang kalaban natin, Allison. Tandaan mo, hawak natin si Sandro. Siya ang alas natin sa laban na to. Walang hiyang lalaking yun. Napakayabang. Nanggagalaiting wika ni Jordan sabay hampas ng kamay sa manibela. Kanina nang lumbas sila ay sinabi niya ritong babawiin niya si Sandara. Totoo ang sinabi niya. Babawiin niya ang dalaga. Makikipaghiwalay siya kay Allison. Pagkatapos nitong maipanganak ang anak nila, hinaplos niyang labi na pumutok sa lakas ng suntok ni Axus de la Cuesta. Hindi siya nakaiwas o nakaganti sa bilis ng kilos nito. Sandara! Parang batang umiyak na sinubsob niyang mukha sa palad. Napakasaya niya na malaman na buhay pa to, pero labis din siyang nasasaktan ngayon. Parang dinudurog ang puso niya sa sakit. Ang babaeng mahal na mahal niya ay may iba na. Kailangan itong malaman ng ama ni Sandara. Kinuha niyang cellphone na tumawag sa mansyon ng mga Kuwangko. Sir, tulog si Sir Sandro. Pero mahalagang sasabihin ko, git ni Jordan. Pasensya na talaga, Sir Jordan. Pero ang bilin kasi ni Ma'am Alma hindi pwedeng gambalain sa pagpapahinga si Sir. Kumunot ang noon niya simula nang mawala ang nurse ni si Julia. Hindi na makausap ang ama ni Sandara. Kung hindi niya kilalang ina ni Allison na mahal si Sandro, ay mag-iisip siya ng hindi maganda sa ginang. Pero alam ng lahat kung gaano kamahal ni Tita Alma ang asawa. Ginugol nitong buhay sa pag-alaga sa lalaki kahit hindi magandang trato na natatanggap. At alam lahat yun ni Sandara. Muling kumirot ang puso niya ng maalala ang dalaga. Si Sandara, kailangan niya itong puntahan at makausap. Kailangan niyang ipaliwanag ang katotohanan sa dalaga. Sir, kanina pa nakaalis si Ma'am Sandara kasama si Mr. De La Cuesta. Paliwanag sa kanya ng staff na makabalik siya. Kasalanan to ni Allison. Kung hindi siya, pinikot ng babaeng yun, hindi siya nasa ganitong sitwasyon ngayon. Pati ang ama ni Sandari ginamit nito upang pakasalan niya agad. Natandaan niya ang naging usapan nila noon ni Sandro. Jordan, gusto kong pakasalan mo si Allison. Gusto kong bumawi sa kanila ni Alma habang may panahon pa. Ayoko lumaki ang magiging anak niya na walang kinikilalang ama. Pero tito, nakikiusap ako sa iyo, Jordan. Yun ang dahilan kaya nagpakasal siya kay Allison. Hindi dahil gusto niya o ng pamilya niya,
Kung hindi dahil yun sa pakiusap ng ama ng dalaga, mahal na mahal niya si Sandara. Pareho nilang first love ang isa't isa. Sinuportahan niya ito sa lahat ng bagay. Naghintay siya rito ng napakatagal. Ginalang niya ito at hindi minahal ng sobra. Paano na ako ngayon? Paano na kami ni Sandara? Nang makita niya mga tingin nito kay Axos kanina ay parang pinipiga ang puso niya sa sakit. Gusto niya itong hilahin palayo sa lalaki habang hinahalikan ito sa labi. Bakit? Bakit nagmahal ka ng iba agad? Bakit Sandara? Ah! Mababaliw siya sa sakit, hindi na niya kaya, wala sa sarili si Jordan habang nagmamaneho. Rinig ang malalakas na busina ng mga kasabayan niyang mga sasakyan. Subalit wala siyang pakialam. Kailangan niyang puntahan si Sandara. Kailangan niya itong makausap. Hindi siya papayag na mapunta ito sa iba. Lalong lumukas ang determinasyon niya nang maalalang usapan nila kanina ni Axus. Babawiin ko sa'yo si Sandara. Ako ang mahal niya at hindi ikaw. Alam ko yun dahil kilalang kilala ko siya. Dumilim ang mukha ni Axus. Hindi mo na siya mababawi dahil akin na siya. Mahal? As far as I remember, hindi yan ang sinabi niya sa akin. Nang magpakasal ka sa stepsister niya, ay namatay na rin ang pagmamahal niya para sa'yo. Hindi mo siya hinanap. Hindi ka naghintay. Kumuyom ang kamao niya. Ang sunod niyang sinabi ang makapagpadilim lalo sa mukha nito. Hinanap ko siya. Hindi ako tumigil na hanapin siya at alam yun ni Tito Sandro. Hindi ako naniniwalang namatay siya. Dahil kilalang kilala ko si Sandara. Kaya babawiin ko siya sa'yo, De La Cuesta. Sir, wala si Sir Axos dito ngayon. Kung gusto mo makausap siya ay mag-book ka ng appointment sa kanya. Hindi rin kami pwedeng magbigay ng impormasyon tungkol sa mga De La Cuesta dahil labag yun sa rules ng aming kumpanya. Lalo lamang bumigat ang dinadalang bigat sa dibdib ni Jordan. Laglag ang balikat na nilisan niya ang building matapos marinig ang sinabi ng receptionist. Kanina pa napapansin ni Sandara ang pagiging tahimik ni Axus. Mukhang hindi maganda ang mood ng binata. Axus, bakit ang tahimik mo yata? Hinawakan niyang kamay ng binata. May problema ba? Umiwas to ng tingin. Nating, bumuntong hininga siya. Mukhang kabaliktaran yun ang sinasabi nito. Kung iniisip mo na mahal ko pa rin si Jordan at babalik ako sa kanya, nagkakamali ka. Hindi ako tanga para bumalik sa taong sinukuan agad ako. Saka, huwag kang nga sumimangot dyan. Natatakot ang mga bata sa mukha mo oh. Narito kasi sila ngayon sa isang park. Lahat ng batang napapagawi ang tingin sa kanila ay nagkakandarapang tumakbo palayo. Si Axus kasi, ang dilim ng aura. Parang mangangain ng tao. Pinisil-pisil niyang kamay ni Axus habang gumuguhit ng pabilog na pahugis daliri sa palad nito. Napabungis-ngis siya nang makitang tumingin ito sa kanya at kumunot ang noo. Napansin niya na napapalunok na ito ngayon. Huwag kang gaganyan-ganyan. Baka hindi ako makapagpigil at iuwi kita sa bahay. Gusto mo bang umungol sa ilalim ko? Axus! Pulang-pulang pisngin niya. Ngumisito bago hinilang kamay niya na para bang ikandong siya. Yumakap ang matipunong braso nito sa bewang niya. Axus naman eh. Nasa park kaya tayo. Nahiya siya dahil napapatingin sa gawin nilang iba. Pero at the same time ay kinikilig siya. Pakiramdam niya pinapakita at sinasabi ni Axus. Sa pamamagitan ng ganito na pag-aari siya nito. Na mahal siya nito. Sandara, please stay with me no matter what you may find out. Axus, hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Mahinang natawa si Axus. Hindi pa ako nabahala ng ganito sa tanang buhay ko. Ngayon pa lang, natigilan to nang humarap siya dito at hawakan to sa pisngi. Sandara, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo Axus. Hindi magbabagong lahat kahit na ano pang malaman ko. Magtiwala ka. Hindi ako aalis sa tabi mo. Pinangako niya sa binata. Pinangakong hindi niya sisirain anuman ang mangyari. Hindi mapigilan ng binatang mapangiti nang marinig ang sinabi ni Sandara. Nabawasan ng pangambang nararamdaman niya. Aaminin niya na nakadama siya ng takot sa sinabi ni Jordan kanina. Babawiin daw nito si Sandara at hindi lamang yon. Nakita niya na hindi ito nagsinungaling nang sabihin sa kanyang hinahanap nito si Sandara. Mali ang akala niya na hindi nito hinahanap ang dalaga. Mali rin ang inakalang si Sandara. Axus, sa palagay mo ba, wala talagang alam si Tita Alma sa ginawa ni Allison? Natigilan si Axus. Nang tumingin siya kay Sandara, napansin niyang pagiging seryoso na ekspresyon ng mukha nito. Axus, ang totoo, natatakot ako. Magtagumpay kaya si Alma na bilugin ng ulo ni Sandara at mapaniwalang kakampi niya ito? Ano kaya ang gagawin ni Sandara? Kapag nalamang mali ang inakala niya kay Jordan, na madali siyang naipagpalit nito kay Allison.
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.